naputol po tayo kanina. Tutuloy ko po, no? So, dito na po tayo sa naglabas ng kapasyahan. Nanalo po tayo 2016. Okay? O yun po ang ginawa ng gobyerno, lumabang legal doon sa China. Mamaya na lang, no? Baka maputol na naman tayo eh. So, ika-18 ng Mayo, 2018, May 18, 2018, yun nga po, nagtayo ang China ng Tanaw Gusali sa pulo ng Wudi na bahagi ng kapuluan ng Paracel malapit sa Pilipinas. So, ito yung 19. Ito po yung nanalo tayo, ha? Ayan. Siguro alam nyo na yan. Marami naman nakakaalam yan. Ito naman po yung sa Wudi Island. Nagtayo ang China noong 2018. Yan, ha? Pula, nakalagay. Tandaan nyo yan. Ika-17 ng Hunyo, 2019. 2019 naman. Ang pagsadyang pagbangga, pagwasak ng barkong pangisda, ang FB Jember, at pag-iwan ito sa laot, lula ng 22 Pilipinong mangisda ng barkong pangisda ng China. Ang Yuma Benyo 42212 na naganap sa katubigan ng bangko ng Redo Reed Bank sa timog dagat ng China. Ayan. June 17, 2019. Nangyari po yan. Ayan po. Yan po yun. Natandaan niyo yan? 2019. Wasak. Di ba? Yan. Ay, isipin nyo, baka wala tayong ebidensya. Meron po yan. Okay. Ano sumunod? Ika-3 ng Nobyembre, 2019, 2019 uli. Hinarang ng hukbong dagat ng China ang barkong pangalakal sa katubigan ng Perry Cross Reef na bahagi ng Spratly at tahasang pagtanggi na sumunod sa panawagan ng nasabing dayuhang panghukbo ng China na lisanin ang nasabing lugar. Bagkos ay pinarating ni Kapitan Noli Ibora sa hukbong dagat ang nasabing kaganapan. Natandaan niyo ba ito na meron tayong hinangaan daw na kapitan ng barko na sinagot-sagot niya yung Coast Guard ng China. Is this your territory? Narinig niya yan. Ito yun. Si Kapitan Noli Ibora po yun. Nangyari yun, 2019. Yan. Ika-22 ng Pebrero, 2020. February 22. I'm sorry. Pebrero lang po. Hindi ba ano? 2020. February 2020. 2020 na tayo. Nagtayo ng himpilan ng pananaliksik ang China sa pulo ng Perry Cross Reef na bahagi ng pulo ng Spratly. 2022 po yun. 2020. Yan po. Yan. Research Center. Ang sumunod, Marso 2021 hanggang Nobyembre 2022, March 2021 to November 2022. Ba mahaba, ano? Ano nangyari dito? Tandaan nyo, nasa 2022 na tayo. Naganap ang pinakamahabang pagtitipon at paghaharap ng barko ng hukbo, dagat at tanod baybayin ng Pilipinas laban sa barkong pangisda ng hukbong dagat ng China, militia vessel, sa ng pag-agawa ng karapatan sa karagatan sa loob ng EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ganito tumagal po ito, March, April, May, June, July, August, September, October, November, hanggang 2022. Yung pong nagtumpukan yung mga militia vessel, kunyari sila mga barkong pangisda, pero mga ano po yun, mga kapgo, kumbaga sa atin, mga training din po yun. Nangyari po yan, 2022. Ano sumunod? November 2022,
Noong ka-22 ng Nobyembre, 2022. Ito na mo, nang sumunod dito. Matapos makuha ang hukbong dagat ng Pilipinas sa pulo ng Pag-asa, karagatan ng Pilipinas. Ito po yung nakuha ng Navy. Yung bumaksak na bahagi ng spaceship ng China. Nakuha na ng Navy, pero ito po sadyang sapilitang kinuha ng Coast Guard ng China ang nasabing bahagi. Ayan. Ito yung ginawa nilang kalapastanganan noong November. Ano yan? Number 24. Bago yan, ito yung tumpok-tumpok. Ayan. Ayan. Tumagal ng March 2021 hanggang November 2022. Tapos, ito naman 2022 rin. Ayun, debris. Nahulog, nakuha ng Navy. Anong ginawa ng Navy? Sumigaw lang, hoy! Ganun lang, no? Ayan. Ginawa. Nasa loob ng ihig, ginawa ng para silang daga. Okay. Ano pa sumunod? Naku po. Sumunod dito, ika-6 ng Pebrero, 2023. 2023 na po. Ngayong taon na ito. Tinutukan ng laser na nakakabulag ang barko ng tanod baybayin ng Pilipinas ng tanod baybayin ng China sa pulo ng Ayungin. Ayan. Ito naman po yun. Yan. Kanina pa tayo yan. Dami diba? Ano sumunod? Hinarang at binomba ng pamatay sunog gamit ang tubig ng tanod baybayin ng China ang barko ng tanod baybayin ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa loob mismo ng kinapaloobang bukod tanging pagkabuhayan, exclusive economic zone. Ay nako. Ano yan? Binomba naman. Ay wala, hindi ko nakakuha yung picture. Ito yung balita na binomba. Alam niyo naman yan, di ba? Binomba. Sumunod, ika-5 ng Agosto. Hindi. Ika-23 ng Abril 2023. April 23, 2023. Taon pa rin ito. Dalawang barko ng tanod baybayin ng China ang humarang ng mapanganib laban sa barko ng tanod baybayin ng Pilipinas sa pulo ng Ayungin sa loob ng kinapaloobang bukod tanging pangkabuhayan, exclusive economic zone. 26, 27. Yan po yun. Walang picture, pero yan yung balita. Yan hinarang, binuntutan. Yan. 27. Ito pala yung water cannon. Ayan po yung water cannon. Alam niyo naman siguro yan, yan. Tapos, yung sumunod, 28, yun nga po, yung binuntutan. Ito naman yun. Yan. Ano sumunod? Agosto 28, 2023. Itong taon na ito. Dami. Itong taon na ito. Ano nangyari ho dyan? Binago ng China ang kanilang nilabas na mapa na siyam na guhit ayon sa kanilang kasaysayan. Natanda yung sinabi ko noong 1947. Naglabas sila ho ng mapa noon. Okay. Bit naman kalaban nila. Ang nakalagay ho, 11 dash line. Noong August 23, talagang pinatunayan nila, binago nila yan ng 9 dash line, di ba? Tapos, binago na naman nila yan. Ginawa nila noong August 28, 2023, 10 dash line, 11 dash line, 9 dash line, tapos naging 10 dash line. Ditong taon na ito. Yan. Tingnan yan Kasi Oda, may sinasabi sila, hindi doon naintindihan yung kanilang ulat, hindi doon tungkol doon sa ibang lupa. Basta, binago nila ng 1, 2, 3 beses. 1947, tapos ito ng 2000, 1992, tapos ito, 2023. Ayan po, binago. 29. Yan, alam nyo na yun, narinig nyo naman siguro yan, hindi ako nagsisinungaling. Okay, itong taon na naman to.
Septembre 9, 2023, hinarang at binuntanan ng tanod baybayin ng China ang nagdadala ng pagkain at mga gamit ng mga nagtatanod marinong kawal sa barkong nabubulok na Sierra Madre sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone. Oh, natandaan nyo yan, di ba? Ito yun. Ayan. Oh, hinarang. Ano ulit? Puro po 2023 ho ito, ha? Ay, nako. Ano sumunod? Natuklasan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ang nakatuklas nito, BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at AFP. Hukbong dagat sandatahan ng Pilipinas, Philippine Navy po. Ang wasak na bahura. Diba? Sa katubigan ng Rosol Reef na pinaghihinalaang nagkuyog sa kawan ng bahura kung saan namamahay ang lamandagat. Sinira nila, kinuyog nila. Ay sino po nga ba? Ay nakuha akong picture, itim na. Ayan. Sinira yung bahura natin. Sabi ng mga mangisda Pilipino, wala nang iba yan kundi mga inchik. Kasi banas na banas sila, para silang bata, no? Naninira. Okay. Ano ho sumunod? Puro 2023 ho ito, taon na ngayon, ha? Nangyari itong sinasabi ko, napakarami. October 3, 2023, ikatatlo ng Oktubre, 2023, naglagay ng lumulutang na harang ang China na may kahabaan ng 300 talampakan sa katubigan ng Bao de Masinloc at Scarborough sa loob mismo ng kinapaloobang bukod-tanging pangkabuhayan, Exclusive Economic Zone. Ano yan? 32. Yan po yun. Tapos inutos ni Presidente, putulin. Yan na po yung putol. Pinuputol na. Ayan ha. Lahat po itong huli, puro 2023. Ano kaya ang huli nito? Okay. Sumunod po nun. October 4, kinabukasan, pinag-utos ng Pangulong Marcos sa putulin. Ayun na po, sinabi ko, pinutol na. Nahiya siguro ang gobyerno. After one day, putol. Takot eh. Pero lumaban na. Nagmalaki na yung Coast Guard doon. Ito na ho, ang aming nagawa. Bayani na kami. Ito na ho. Oh, yan. Sa dami ng sinasabi ko, ha. Ewan ko, ang tawag dito, suntok ba nila ito? Sa moralidad. Oktubre 22. Ito na lang po, 2023. Nagsagawa ng mapanganib at mapag-udyok na pagkilos ang barkong tagbayan at hukbong dagat ng China. Isipin niyo ho yun, ha. Coast Guard to, ha, ng China.